Kasi dalawang i-consider mo yan eh. Ang actual na pagbabanta at yung intention na i-carry out niya yung pagbabanta niya. Dismayado naman si Castro sa desisyon ng piskal dahil sa anya pagkakait ng katarungan. Pinag-aaralan naman ngayon ng partido ang pagsasampa ng kontrademanda laban kay Castro. Kaya binasura ito ng city prosecutors kasi kulang criminal element na na-establish. Walang prima facie, walang probable cause. Kasi nga kuro-kuro at opinion yun ng isang public commentator na yan ang role na ginagampanan ni former President Duterte sa programang Gikan sa Masa para sa Masa. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Ating ilalabas, ito nagsalita ang partido PDP Laban sa pagkakabasura ng reklamo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Panoorin po natin to. Ayun. The PDP Laban commends and applauds this outcome from the city prosecutors of Quezon City. Yan ang reaksyon ng partido ni dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos ibasura ng piskalya na isinampa ng mga kaliwang kongresista na si Franz Castro. Sa panayam sa Secretary General ng partido na si Attorney Amy Neri, iginiit ng PDP Laban na mula't mula pa'y wala naman talagang katuturan ang reklamo ni Castro. It's a welcome development and we are very, very happy that justice has been duly served at its truest sense. Sa 14 na pahinang desisyon na pirmado ni Deputy City Prosecutor Leila Lianes, nakitaan ng kawalan ng sapat na ebidensya ang reklamo ni Castro laban sa dating Pangulo. Nagugat ang reklamo matapos raw pagbantaan ni Duterte ang buhay ni Castro sa kanyang TV program na Gikan sa Masa para sa Masa sa SMNI. Ipinunto ng piskalya na kulang sa mens rea o criminal intent ang mga binitawang pahayag ng dating Pangulo. Nauna nang ipinaliwanag ng kampo ng nakatatandang Duterte na ibinahagi lamang niya sa kanyang TV program ang naging usapan nila ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte sa issue noon ng confidential at intelligence funds. Doon naman ninugot ni Castro ang reklamo laban sa former chief executive dahil sa mga katagang nagbabanta raw sa kanyang buhay. Ngunit paliwanag ng piskalya, hindi pagbabanta ang ginawa ng dating punong ehekutibo. Malinaw anya na opinion lamang ito at nagbabanggit lamang ng mga personal na mungkahi noong nag-uusap sila ni VP Sara. Kasi dalawang i-consider mo yan eh. Ang actual na pagbabanta at yung intention na i-carry out niya yung pagbabanta niya. So during all those episodes mentioned in the complaint, they were merely a private conversation relayed by our former president to the episode of the SMNI, his private conversation with his daughter and his reactions or outbursts being a father. Dismayado naman si Castro sa desisyon ng piskal dahil sa anya pagkakait ng katarungan. Pinag-aaralan naman ngayon ng partido ang pagsasampa ng kontrademanda laban kay Castro. Sa katunayan, magpupulong ang legal department ng PDP Laban para isapinalang susunod nilang hakbang. Tatanungin din ng partido kung ano magiging pasya ni dating Pangulong Duterte. Let's wait for the decision of the PDP Laban. Sa huli, giit ng PDP na hindi nila inimpluwensyahan ng piskalya kaya nabasura ang reklamo laban sa dating Pangulo na matatandaang bumaba sa pwesto na may mataas na approval at trust rating. Let's not forget that the case was filed when former president is no longer a president. And the city prosecutor's office is a plantilla position. It cannot be changed whoever is the president once appointed. Hindi din namin masasabing pro Duterte kasi hindi naman namin personal kilala yung mga prosecutors. Malinaw po na nagkaroon ng balanse at makatarungan at matuwid na batay sa mga reklamo at ebidensyang ipinakita ni Franz Castro na puro na naman clippings. Kagaya ng reklamo rin nila sa amin ni Ma'am Lorraine, puro clippings na gawa-gawa din nila. Kaya binasura ito ng city prosecutors kasi kulang criminal element na na-establish. Walang prima facie, walang probable cause. Kasi nga kuro-kuro at opinion yun ng isang public commentator na yan ang role na ginagampanan ni former President Duterte sa programang Gikan sa Masa para sa Masa. It was not intended personally against kay Franz Castro. And we have received, Ma'am Lorraine, Brother Franco, some information ng last week pa, nang malaman daw nila Franz Castro ito, dismayado sila sa naging desisyon ng city prosecutors of the Quezon City
sapagkat they were expecting na malalabasan ng warrant of arrest si Pangulong Duterte at aarestuhin. At tuwang-tuwa sila at nagpahanda pa si Franz Castro na mga banda na sasalubong daw kapag ikinulong si Pangulong Duterte. Sa kanya sa kanyang ikinadismaya, ay mukhang siyang makukulong at hindi si Pangulong Duterte. Correct. Sapagkat sa kanyang kinakaharap na kasong kriminal nila sa Toro Campo sa qualified human trafficking in person at sa kidnapping and illegal abduction and serious na pending ito nga mga kaso na dapat mahusgahan na. So we congratulate the decision of the City Prosecutor's Office, and para malaman ng lahat, yun talaga ang NDF. Habulin ang mga nakaupong public officials natin in government na kapag wala na sila sa kapangyarihan o pwesto, yung lumaban at totoong nagsilbi sa bayan para tapusin ang communist terrorism kagaya po ni former President Duterte ay kanilang iipitin, and hopefully akala nila mangyayari yan sa ilalim ngayon ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kaya nila iniintriga at minamaniobra ang political situation sa loob ng administrasyon na ito. Ma'am Lorraine, Brother Franco. Yung pinakagusto ko dito that it's going to the right direction. Yes. Because as Attorney Neri said, no, iniisip nila na fa-filean ng kaso itong si Franz Castro and therefore ang CPP, NPA, NDF. Dapat ganun. Dapat. Nandun na tayo ngayon sa punto sa kasaysayan natin na dapat inuulan na ng mga kaso yung mga komunistang teroristang yan. Sila pa ngayon naglalakas loob na nagfa-file pa ng kaso ang mga ilusyonadong yan, mga walang modo. No? So, maganda ito. Sana matuloy yan kasi kami din magfa-file din kami ng maraming kaso dyan sa mga yan. Yes. At ang Legal Cooperation Cluster ng NTF-ELCAC walang humpay at ang DOJ walang humpay na nagfa-file ng cases dyan. Dapat talaga i-anod natin sa mga cases itong mga ito na napakaraming atraso sa Pilipino. Sa tama itong nangyayaring ito. No? Yes, Yes, Frank, ma'am. your take on that? Sa binanggit ng PDP Laban sa Legal Department, they're waiting for the former president to decide how to do counter charges and counter complaints against dito sa NDF urban operatives, particularly kay Franz Castro. Yes, Eric, makikita naman natin sa mga galawan Relax na relax lang ang PDP Laban. Naghihintay lang sila sa kanilang bossing na sumenyas kung go na ba tayo sa ating kontrademanda. Hindi kagaya ng mga atat sa kada galaw at basadong-basado na sila. Ayun yung mga bagay na, naku, matagal na po ang yung mga propaganda, kaya kinakailangan nyo naman baguhin. Dahil yung pag-file ng kung ano-anong kaso ay talaga namang hindi na po kinakagat ng ating mga kababayan at bumabalik, nagbabounce back lang po lahat ng iyan sa inyong kapalpakan. Correct. At gusto ko lang din kabilang dito, ibanggitin din yung isang naging pahayag ni Teddy Casino Isa pa na yan. the Philippines is better off without SMNI. Inulit-ulit niya yan sa kanyang mga posting. At ang ibig niyang sabihin dyan, Brother Franco, itong si Teddy Casino, by the way, ay kumpirmado ito na dapat i-subject ito for Anti-Terrorism Council designation. Yeah. Yes. Attention, DOJ. DOJ and National Intelligence Yan ang mga Coordinating low-lying Agency. fruit. Ibig sabihin, ang dali ng pitasin yan. No? Yes. Halatang-halata na yan. Alam na ng buong Oo. Pilipinas. No? At sila ay may mga patotoo. Kami po ay nagtataas ng kamay sa harap ng taong bayan na ako po mismo ay may direct personal knowledge tungkol yan sa kanila, lalo na itong si Teddy Casino na operative Yes. NDF na nagtatago sa likod ng maskara Correct. ng bayan at bayan muna. Pero siya ay bahagi po ng National United Front Commission, NUFC, at ang kanilang gawain po ay manulsol ng rally, magbuo ng alliances, payungan ang mga sectoral front organization, at ipagtanggol through propaganda operation here and in abroad ang mga NPA, NDF. Yan po ang tungkulin ni Teddy Casino. Yes. All for the purpose of recruitment. At kaya, tuwang-tuwa sila na nagkaroon ng arbitrary, questionable, at iskandalusong abuso na pagpapatupad ng suspension laban sa SMNI at akala nila mawawala na ang tagapag-usig nila in behalf of the people na programang Laban Kasama ang Bayan. Nagkamali po kayo, Teddy Casino, sapagkat ang binhi ng pag-uusig sa katarungan ay naitanim na po ng SMNI at ng Laban Kasama ang Bayan sa puso at isipan ng mamamayan. And the justice and vengeance
of the Filipino people is just a matter of time to catch up with Hindi, you. Eric, nag-harvest time na tayo, nakalahati. Wala na si Teddy Casino eh. Wala. Nasa Carriedo na siya. But anyway, Eric, can I ask you a question? Sige, no? ma'am. Perfect. Ano ang ibig sabihin? Kasi kaya sinabi ni Teddy Casino yan, mga kababayan, kasi yung suspension ng SMNI ay malilift na. No? Ang sinabi ni Teddy Casino, mas maganda sa Pilipinas na walang SMNI. No, halata naman kung ano ibig sabihin ng NDF nang wala ang SMNI. Kasi ano bang SMNI? SMNI lang naman ang istasyon na may lakas ng loob at pagmamahal sa bayan na sa isasiwalat sa inyo kung sino yung mga nasa likod ng mga maskara na yan. So Eric, maaari mo bang sabihin sa amin, no, in terms of the CPP, ano ang ibig sabihin ng SMNI sa CPP na sinabi ni Teddy Casino yan? Sapagkat ang SMNI po ang nagiging plataforma at daan para po maisiwalat at mabunyag ang mga kalokohan, panloloko at mga karahasan na nagagawa na never before ay nagagawang isiwalat ng lubos-lubusan kung ikukumpara sa mga nangyayari na wala pang SMNI at ang programang Labang Kasamang Bayan. Meaning, ang programa dito sa SMNI at ang Labang Kasamang Bayan, lalo na binuo natin nila with Pastor Cabiloy, Ma'am Lorraine, ay isang naging counter-information center for the people to be aware, for the people to be conscious, and so that they can act correctly in support of the government. So tatanggalin mo dapat itong counter-information center para manatiling ang mga tao ay bulag, bingi, at walang alam at updates sa nangyayaring karahasan, panloloko, pangre-recruit, at mga kabulastugan na ginagawa NDF, including ang kanilang infiltration sa gobyerno, sa loob ng ating mga opisina ng government, at pati na sa iba't ibang sektor. Pangalawa, ano po ang bigat ng SMNI at ng Laban Kasamang Bayan kung bakit ito tinatarget NDF, especially through their urban operations, upang ito'y matanggal na at hindi na magkaroon ng malawakang suporta ang mamamayan. Ang SMNI po ang nagsisilbing tagapagmulat at tagapagsiwalat ng katotohanan. At ito po ang nagbibigay ng inspirasyon sa mamamayan upang makita nila ang liwanag kung saan napatungo ang ating programa at ang laban natin para tapusin na. The SMNI provided the channel and direct line of information between the people, the government, and all those who want to consolidate in support of the government. Kailangan tanggalin yan sapagkat yan ang balakid para sa kanilang recovery, sa propaganda nila. At ang pangatlo, ang SMNI at ang Laban Kasamang Bayan ang kumukontra at hayagang bumabangga sa lahat ng kasinungalingan at mga manipulasyon sa public information and other propaganda na dati, Ma'am Lorraine, ang gobyerno ay naka-default at ang ating mga mamamayan ay hindi nasusundan ang tamang perspective kung paano ang galaw at laro ng mga operatibang NDF na Kung nagustuhan mo ang ganitong video, huwag kalimutan ang magkomento kung ano ang saloobin mo. Salamat po.